Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitan bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Okay, magandang hapon mga kababayan at ngayon nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS DWAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan at ang araw ngayon Biyernes at 5 ng Hunyo at kasama natin yung naghahanap ng parking, yung katandem natin Dr. R. Magandang hapon. Magandang hapon, Dr. J. Ito maulan na panahon. Parang yung noong June 4 yata, no, kahapon yun. No? Meron din mga medyo mamasa-masa ang paligid dahil maraming umiiyak noong June 4. Maraming umiyak, maraming nabisto, maraming lumabas na mga baho na nakatago. At ang isang natatawa ako, alam mo, Dr. Ardon, sa mga naglabasan ngayon sa social media na ito palang si Senator Tulfo, Erwin Tulfo ba yan? Napakatinik pala nito sa chicks. Ako. Sabi doon sa isang post, 4 ata ang asawa nito. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi, ano. Pero nakalagay doon, 4 daw asawa, 10 ang anak. Hindi natin alam kung yan ay totoo, hindi. Pero alam mo, vitamins niya alam mo, Dr. J, no? Tingin ko ang vitamins niya ni Senator Erwin Tulfo ay sildenafil. Di ba? Sildenafil ang kanyang vitamins, Dr. J. Ang dami ko nakita na mga post na talaga namang hinahangaan siya sa kanyang kisig at galing sa babae. Yun ang nakikita kong post eh. At alam mo itong si Senator Tulfo na to, Erwin, hindi pwede mag-member to sa sa ating mga kababayan, yung Islamic na religion, yung Muslim religion, hindi pwede mag-member kasi ang Muslim religion allowed lang ang lalaki na mag-asawa ng 4. Kaya hindi siya pwede dyan. Ilan ba asawa nito, mabalitang asawa ni Senator Erwin Tulfo? Ilan ba? 4 daw, pero alam mo, ayaw na niya sumanib sa Muslim. Kaya gusto niya Katoliko siya o Kristiyano siya. Kasi sa mga Kristiyano na lalaki, mahigit sa 4 eh. Oh. So, mahigit pwede sa 4. Yan. At tayo ito matawa, dahil nakita ko, hindi natin alam kung totoo o hindi, itong sinasabi dito sa mga social media na itong si Erwin Tulfo, si Senator, ay talagang napakahilig. Chick boy, hindi natin alam Dr. J, napakahirap niyang kalagayan ng, kung totoo nga yung balitang yan, napakahirap ng kalagayan ni Senator Erwin Tulfo. Dahil sinasabi niya ngayon na siya ang lehitimong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya lamang, Dr. J, kung totoo yung balita na yan at yung isa sa kanyang asawa ay mag-file ng reklamo sa Senado, baka
maimbestigahan sa Blue Ribbon Committee in aid of legislation kung dapat ba na ganun kadami ang asawa ni Senator Erwin Tulfo. At ang mabigat yan kasi, may mga allegations na tumanggap siya ng malita. Doon, di ba? Sinabi doon sa Kwan, sa yung 18 na Marines ba yan ang nagsiwalat doon sa Blue Ribbon Committee kahapon, At alam mo, yung pag sinabi nilang may natanggap na balita, ay paano ka ngayon uumpisa o ikaw ay you claim that you are the Blue Ribbon Committee chairman kung ikaw mismo kasama doon sa binigyan ng balita. Paano gayon yan? Baka naman Dr. J, wala naman yung malita na binigay kay Senator Erwin Tulfo. Kaya nga siguro mamahali na malita yon, di ba sinasabi ko nga Samsonite. Yun ang mga balita na mamahalin. O baka mamaya parang mga Rimowa yon, Dr. J, no? Oo. So yan ay hindi natin alam kung may laman na pera yon o ano man. Pero alam mo, pagka ganyan na nilabas yung mga ganyan na sinasabi, malamang na mayroon pang ibang hawak na ebidensya itong mga nagsiwalat. Pero sasabihin ko, Antimano, kahit nabanggit ang pangalan nyo ng mga Marines diyan doon sa Blue Ribbon Committee, you are presumed innocent. Yun ang batas natin eh. Hindi katulad na ginagawa nyo sa kay Bato de la Rosa na fugitive na ang sabi nyo. Hindi totoo yan. Kasi sa batas natin, you are presumed innocent until proven guilty by the court of law. Yun ang sinasabi ng ating batas. So lahat kayo... Alam mo, napansin ko lang, Dr. J, kahapon, nung nangyayari yung investigasyon dyan sa lumalabas na lehitimong Blue Ribbon Committee, dyan sa Senate. Napansin ko, Dr. J, masyadong busy ang social media at mukhang kinoconvict na nila itong mga pinangalanan ng 18 Marines. Huwag naman, maawa tayo. Katulad nito, binabasa ko ngayon, ito tinignan ko ito dahil inuusisa ko kung ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dali lang. Nawala yata si Dr. J. Nawala ako dahil umatake na naman tong lintik na allergic rhinitis. But anyway, itong bakit nagkaroon ng pagbabago ng puso si Ginoong Chis Escudero. Itong binabasa ko ngayon. Alam mo, bakit nagkaroon siya ng change of heart? Kasi para doon sa kanyang asawang si Hart Evangelista. Pinubo na naman ako. Sinsya na ako, mga kababayan. But anyway, tuloy-tuloy tayo, So, nagbasa ko, niresearch ko ulit, maring mga kababayan at Senior Dr. R na nawala sa ere. Itong pagbago ng puso ni Senator Chis Escudero, ito'y maaring may kinalaman. Kasi dito sa balita ng GMA News Online, bigyan natin ng kredito itong balita na to. Chis Escudero faces 586 million plunder complaint over flood control mess. Dito sa balita ng GMA News, former Senate President Francis Escudero is facing a plunder complaint before the Office of the Ombudsman based on documents obtained exclusively by GMA News. Binabalita nila ito at binabahagi na naman natin with due credit sa GMA.
This was published ng May 27, 2026. Kamakailan lang. So, in Escudero's counter affidavit filed last Friday, the Field Investigation Office of the Ombudsman recommended on April 16 the filing of plunder, graft, and indirect bribery charges against the senator. The Ombudsman FIO alleged that Escudero had indirectly received kickbacks of 306 million and 280 million from various flood control projects. The complaint based its findings on the testimonies of former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. The alleged kickbacks were collected by Menard Ngo, who is Escudero's friend, campaign contributor, and alleged bagman, it said. So ito yung maaaring ito yung dahilan at pinaalala sa kanya nung kanyang kaibigan, "Hoy, sis, baka sakaling ikaw ay hindi magbago at mananatili ka dyan sa majority ni Alan Peter Cayetano, aba, baka matutuluyan ka." Pero ang masasabi naman natin dito, at nag-issue pa ang Sandigan Bayan ng whole departure order pala laban dito sa Senator Chis Escudero at saka kay Menard Ngo. At sinasabi dito, the alleged kickbacks were collected by Menard Ngo, who is Escudero's friend, campaign contributor. In February 2024, Yusek Bernardo, together with his driver Francisco A. de la Fuente, ito siguro nakalagay sa complaint affidavit, mga kababayan, delivered 306 million to Mr. Ngo at his office in Cherry Mobile Building, Manila, the document read. There were two other deliveries in the earlier part of 2025, 160 million and 120 million, both received by Ngo, allegedly on Escudero's behalf. The alleged projects for which kickbacks were already sourced are located in Caloocan City, Muntinlupa City, Quezon City, Valenzuela, Aklan, Albay, Batangas, Bohol, Camarines Sur, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Marinduque, Oriental Mindoro, Subic, and Zambales. The document read, ito yung sinasabi ng dokumento. Kaya siguro, ito yung nagbago ng isip si ating senador, buting senador, na siguro sa kanya ay mas makakabuti kung siya ay lumipat na doon sa pangkat nila Gatchalian, para sa iniisip niya siguro na baka magkaroon ng alibyo ay itong kanyang hinaharap na mga kaso sa ombudsman. Kasi alam nyo, yung normal sa isang tao, yung self-preservation. At hindi natin alam kung may mga pag-uusap na nangyari o nagawa nung nakaraang mga panahon. Alam niyo ang pressure dito kay Chis Escudero, napakatindi, mga kababayan. He is facing, kung sakali siya ay mapatunayan na nagkasala at tumanggap siya ng pera, na katulad nitong allegation na ito na nakapile ngayon sa Sandigan Bayan, ito po ay matinding pressure sa isang tao. Naisipin mo na ikaw ay habang buhay, kung ikaw mapatunayan na nagkasala, habang buhay ka ngayon na makukulong. So, Escudero denied the allegations, saying he did not authorize Ngo to act on his behalf, and the complaint did not show proof that he had received the money. So, yun ang kanyang sinasabi. So, sinasabi niya, furthermore, I did not authorize Menard Ngo to act on my behalf. There is no evidence that ever did.
complainant's basis for my supposed receipt for both the 306 million and 280 million is merely the alleged representations of Mr. Ngo that he supposedly received the said amount on my behalf. The complainant completely failed to present proof of the multiple circumstances that would have proven my supposed receipt of the 306 million and 200 million, Escudero said. At sinasabi niya na yung presentation ni Bernardo presented different involving a material inconsistent allegation. And he noted that Bernardo did mention the alleged 300 kickback in the first year submitted to the Blue Ribbon Committee. So ito yung sinasabi niya na alam niyo yung alam naman natin na self-preservation ito, maaaring nasa isip niya na mas mabuti pa lumipat siya para sakaling baka mamaya maiba ang takbo ng kaso. Baka mag-iba ang direksyon. Kasi alam niyo ang witness yung si Bernardo. At yan ngayon ay ginawa ata na state witness. So yan ay maaaring alam niyo ang pressure na matindi, lalo na kung ikaw ay may mga allegations na may nagawa kang katiwalian. Napakatindi po niyan, mga kababayan. And nobody now in his right mind would want to be in the shoes of Senator Escudero. Matindi ang pressure. Grabe. Yung pressure sa kanya na kailangan sumunod siya doon sa mga request na sumama siya doon sa pangkat nung nilagasal yan, kasi talagang matindi ang pressure pag ganyan, na napakahirap. Hindi ho biro ang ganyan na mga pag ikaw ay nahaharap sa mga ganyang kaso na alam mo ang penalty ay napakataas. You will be deprived of liberty. Pero dadaan lahat yan sa due process, mga kababayan. Hindi huwag natin na kaagad na husgahan itong mga napangalanan. Hindi pa huwag muna. Kasi alam nyo, ang batas natin, ang ating konstitusyon mismo nagsasabi, no person should be deprived of life, liberty, property without due process of law. At lahat po ng ating sistema sa batas natin, nakasaad naman na a person is considered innocent unless proven guilty by the court of law. Kaya kahit sino doon sa napangalanan kahapon, doon po sa mga aligasyon na ginawa ng mga Marines doon sa Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano, ay considered innocent pa sila. Hindi pa ho sila guilty, Pero hindi natin mapipigilan na marami sa ating mga kababayan na ang tingin nila sa mga taong napangalanan doon ay guilty na tumanggap ng mali-malitang pera. At yan naman ay hindi natin pwedeng alisin dahil yan ay perception, dahil yan po ay opinion ng iba. At ang basis niyan, of course, yung kanilang nalalaman na may katiwalian talaga nangyari. Dr. R, magandang hapon. At sorry pasensya na po sa ating mga tagapakinig dito po sa radyo. Medyo nawalan ho ako ng signal, pero tama yung sinasabi mo, Dr. J, hindi talaga natin masisisi ang tao, nagkakaroon ng perception, Dahil sa totoo lang, galit na ho mga tao dahil tagal-tagal naman ho kasi natin gayat sa pangunguna ni dating BRC Chair, Senator Pings Lacson. Sila Dr. J masisisi ang tao, yung perception sa kanila ay sila na nga
ay nakakuha ng mali-mali ng pera. At isa pa na talagang inaasahan ng taong bayan, matagal na dahil pangako naman ni Pangulong Marcos na by December meron ng mga napakulong, no? Yun ang, di ba, sabi niya nung last year, by December meron ng mapakulong na mga involved dito sa katiwalian. Pero hanggang ngayon wala pa eh. At mukhang ang bagal ng usad ng hustisya sa atin ay katulad nga ito. Si Chis Escudero noong March 27 lang sinampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. At yan ay haharapin niya. So yan ay napakabigat na problema na hinaharap nga ni Chis Escudero sa ngayon, na yan ay alam nyo, kung ikaw ay ordinaryong tao, baka hindi mo kaya ang pressure. Ito ay plunder complaint. Ang nakapile sa kanya na non-billable 586 million sa Office of the Ombudsman. Kaya di ba kaya ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng change of heart itong si Chis Escudero. Baka naman si Hart ang mag-change of heart sa ginawa niya. Baka pag change of heart, palitan niya si Hart, si Bangilista. No. Ang gusto kong abangan, kung ano nga ang mangyayari doon sa isang tao o sinampa na bang kaso dito kay Senator Chis Escudero, baka biglang malaglag lang ito at Ako perlis forecast. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Walang mangyayari dyan. Ibig sabihin Dr. J, ayaw kong sabihin, pero tingin ko, walang mangyayari, ibig sabihin, talagang merong ex-deal ito, Dr. J. Meron. Tutuusin mo. Pagka ikaw ay pinatawag sa isang palasyo at kinausap ng Rayna ng masinsinan, pag uwi mo, pag ikaw ay umiiyak, dalawang klase lang ang iyak, natutuwa ka o nalulungkot ka, Dr. Al. Pag ikaw ay luhaan, Pero dalawa ang klase ng luhaan eh. Nalilig. Sige. Kung siya ba, ito bang si Senator Chis Escudero? Ako'y nagtatanong lamang po sa ating mga tagapakinig. Kung ating butihing Senator, si Chis Escudero. Totoo ba, sir, na kayo po yung napapabalita? Umiiyak at tulad po ni Madriana, no? Lumabas po kayo sa Malacanang. Meron daw po umiiyak, o kayo daw po yung umiiyak sa Malacanang. Ako yung nagtatanong lamang ito. Kaya bakit naman kayo iiyak? Kung kayo man mo yun, ikaw man kayo iiyak. Kaya nga sabi ko nga sa iyo na dalawang klase ang iyak. Maaring tuwang-tuwa na iyak o nalulungkot na iyak. Naku. Ganun lang yan. Yung change of heart, baka mamaya si Hart ang mag-change of heart. Ito yung mga sa nag-change of heart, ito sa inyo. At ito pa. So yun, alam nyo, bihira tayo gumamit ng mga ganyan, ng mga sound effect. Pero alam nyo, yung nangyayari sa bansa natin ngayon, mayroon isa na pretentious itong si Tulfo na siya daw ang Blue Ribbon Committee Chairman at ipapatawag niya ang 18 Marines at baka i-contempt niya pagka hindi dumalo. Oy, nako. Hindi ikaw ang Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa nito si Senator Erwin Tulfo. Ang aking kasi pananaw, ang lehitimong Blue Ribbon Committee Chairman
Ay, paano kasi? Iya kay Tano, no? Na actually, ako lang Dr. James, gusto dito kay Senator Erwin Tulfo, hindi din ako naniniwala na ang lehitimong Senate President o Senate Pro Tempore ay si win-win Gatchalian, no? Ay, Alam mo, Dr. J, pakinggan mo yung sinabi ni sige. I-play natin. I-play nyo. Sa panahon ng ingay at chismis, sere, isang boses lang ang malinaw. The truth. O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions. Hindi nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo dun. So okay na. Okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from the... from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore, si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. Dr. J, parang nagalit si Senator Pia Cayetano. Yan ang boses ni Senator Pia Cayetano na sinasabi niya na ang pro tempore was voted 13, hindi yung 12. Kaya wala pa rin talagang masasabi na ano tawag itong nakaupo ngayon na nagkiklaim na pretentious na sila ngayon ang majority dahil wala nang sesyon ang Senado, ano. So ngayon yun ang dapat nilang pag-aralan na paano nila at sa July 27 pa sila pwede magbago, magpalit. At marami pang mangyayari between now and July 27 Dr. J, na mga pangyayari. Paano kaya nasabi ni Senator Pia Cayetano na pinipigilan siya, no? Pero hindi ko alam kung ito bang nakita kong video, ang katunayan na talagang pinipigilan siya. Ayun, yung nakita mong video na parang may nakaharang doon, alam mo ba yung laro ng American football? Oo. Parang ganyan eh. Oh, ganun yung portrait. Yung ganyan ang forma eh. Kaya lang, mas malakas, alam mo, mas malakas, maliit ang katawan nitong si Senator Padilla. At ito naman si John Vic Remulla ay matchong-macho. Pag pumurma, yun pala ay bakli bakli. Yung kanyang kuwan na pala ay yung kamay niya nakakuan eh. Hindi pala diretso. para palang binabae ang kamay. Kaya nang tinulak siya ni Robin Padilla, si Robin hindi nakangiti pero tinulak lang siya, wala. Atras itong si John Vic Remulla na nagpapanggap na macho. Macho, tingin mo na yan, pag lumakad, akala mo talagang, alam mo yung manok na pangsabong, na yung ano talaga pag lumakad akala mo talagang macho. Ayun pala ay nako, hindi ko na sasabihin kung ano siya, pero kayo na ho bahala mga kababayan kung sabi ko ano siya. But anyway, bago tayo magpatuloy, ituloy mo muna yung subo mo dyan, Dr. R. Ituloy mo muna ang subo mo samantala tayo ay mag-station break. Tama. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web.
We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras ay alas 2:30 ng hapon. Nang nag-aantay tayo ng ulan na hapon, June 5, Biyernes ng hapon, at marami hong hindi nakakatulog ng mga senador na parang umiikot ang puwet na akala mo may pumasok maipis. Doktor, ano ba Para maintindihan ng tao kung bakit nga ba nasabi ni Senator Pia Cayetano na hinaring siya. Ipakita natin itong video na ito. Oo, sige. Wait lang po. Wala na, busy lang. Tulak mo yan! Tulak mo! Tulak mo yan! Tulak mo! Tulak mo! Para si Piasin! Mag-ground kami. Inside! Inside! Sara yung pinto! Come on, come on! Sige. Yung narinig natin, yun po ang kaguluhan, sound ng kaguluhan. At doon sa mga nasa Facebook at YouTube, yun po ang video, na kaguluhan na nangyari sa Senado ng tangkaing harangan nitong matsyong si John Vic Remulla, si Robin Padilla. So yun ang nangyari. Nagkatulakan, kaharangin ba naman niya si Pia Cayetano na chairman ng Blue Ribbon Committee. Yun po ang original. Yun ang legitimate. Pag sinasabi natin legitimate, itong si Pia Cayetano ang legitimate na chairman po ng Blue Ribbon Committee at gusto siyang harangin ngayon nitong si John Vic Matso Remulla, o Dr. R. Alam mo, Dr. Jay, ang problema lang kasi ng nangyari na sa Senado na sinasabing hinarap ni John Vic si John Pia Cayetano. Hindi daw niya hinaharangan, no? Sa totoo lang, silabas na lang daw siya kasi ng Senado at hindi naman daw niya hinaharangan. Pero nagtataka naman ako sa totoo, bakit naman siya nasa Senado? Diba? Anong ginagawa niya doon? Anong business niya doon sa Senado? Diba? Hindi naman siya invited sa hearing. Wala namang session. Diba? Dahil ang nangyayari lang ng mga aktibidades sa Senado kahapon, June 4, Dr. J, ay tungkol lang sa Blue Ribbon Committee hearing at sa iba pang komite, no, na nag-hearing na parang tungkol pa nga yata sa taxation yung isa o sa power. Kaya sa totoo lang, Dr. J, sabi niya, hindi daw niya hinaharap. Kaya lamang, sa isang kahayag yata, hindi ako siguro doon, correct me tayo, yung programa ni Senator Rapitolfo, sinabi niya na si John Vic Remulla lang ang pumipigil. So, ibig sabihin, kung pumipigil, kung pipigilan mo, sa harang, ano pagpipigil yun, di ba? Ayun, parang, di ba? So, ibig sabihin, lumalabas, tama yung nasasabi sa social media na hinaharangan niya dahil lang si Mr. Rapitolfo na nga mismo, si Senator Rapitolfo, ang nagsabi, Dr. J, na si Boss John Vic lang ang pumipigil. Di ba, Dr. J? Ay, alam mo, maliwanag naman sa video na nakipagtulakan siya. Kung ang sinasabi niya na siya'y pauwi na, pagka may nakasalubong ka sa isang pintuan, ganito yan, Dr. Arno, ang tama na ginagawa mo at normal
na tao ang ginagawa, nagbibigay siya, lalo na kung makita niya na mas maraming tao ang kanyang makakasulubong, medyo tatabi ka muna, paraanin mo yung mga tao. Ganyan ang sistema. Hindi ho yung hinarap mo, nagtulakan kayo ngayon. So yan ay alam nyo, ay kahit ano pang sasabihin nitong si Honorable John Vic Matso Remulla, ay nasa mali pa rin siya. Nasa mali pa rin siya. Kasi pag ang tama na normal na tao, normal na yung pag ikaw ay may nakasalubong sa isang makipot na daanan, usually nagbibigayan both sides, yung nakakasalubong, yung nagsasalubong, kunwari sa pasilyo, nagsalubong kayo, makipot lang yung daanan, ay di siyempre nagbibigayan kayo. Hindi yung sasalubungin mo siya na itutulak mo. Ang nangyari talaga kahit anong sasabihin nitong si DILG Secretary John Vic, wala na, hindi niya pwedeng kasi ang video hindi pwede magsinungaling Nakikita naman, nakipagtulakan siya At kahit na si Robin Padilla nga, talagang pwersahan siyang winalis patabi. So yun alam mo, Dr. R, ayan ay sinungaling talaga, AI. Mm. AI. Sabi nila, AI daw dito. Kasi ano mo mga kundi ano yung AI. Yung artificial intelligence. Sabi mo na nga, Dr. J, na dapat, pag mayroon mo nakasalubong na crowd, siyempre, tumatabi ka. Diba? Natural, oo. AI. Ang ibig sabihin daw ng AI, acting ignorant. Akala ko, ang kanilang intelligence, artificial lang alam mo, marami dyan na mga politiko, ang kanilang intelligence ay artificial, mababa ang mga IQ. Lalo na yung tinanggal nila si Barsaga. Isipin mo yung pusa, tatanggalin nyo sa Kongreso. Kung hindi ba ang mababa ang IQ ninyo, na naiinis kayo kay Barsaga dahil nagsasalita ng totoo, na lahat kayo ay marami sa hindi naman lahat. Hindi lahat. Marami sa inyo ay tumatanggap ng malita. Galit na galit kayo ngayon. Ngayon, may isang balita, Dr. R. Ito ay balita. The United States has revoked the diplomatic and tourist visas of Leyte Representative and former House Speaker Martin Romualdez, who has been facing criminal investigation over his alleged involvement in the multi-billion peso flood control fiasco. So lahat ng visa ngayon, diplomatic and tourist visa nitong si Leyte Representative ay tinanggal ng United States of America. Kaya hindi siya na pwedeng pumunta sa US. Kung sabagay, hindi naman siya pupunta talaga doon Kasi mayroon siya atang kaso doon sa isang state at mayroon atang nag-file sa kanya ng kaso doon. Kaya talagang hindi siya pupunta. Malabo na siya ay pupunta ng United States of America. Pero ayan ay alam nyo, yung mga ganyang action, reflection niya na ang United States of America, ang gobyerno nila, nakamasid po sa atin, Dr. R. Nakatingin sa atin ang buong mundo. Nabalitaan mo ba, Dr. R, yung nangyari ngayon doon sa United Nations? Dr. R. Oy, nawala si Dr. R. Kaya ako'y nagsasalita pala ng nasa labas na, medyo nawala ang kanyang signal. But anyway, ito ang nangyari sa United Nations kahapon, mga kababayan. Ang Pilipinas po ay we were trying to get voted. Gusto natin na tayo ay maisama sa botohan sa United Nations
United Nations, yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. At yan ay na-discuss ko kahapon dun sa kabilang programa. At ang masaklap, tayo po ay hindi nahalal. Natalo tayo ng bansang Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Tayo ay naglabi, ang ating katulad yan, si President Marcos mismo, nagpunta pa nga sa Amerika yan, sa United Nations kamakailan, at naglabi tayo sa pamamagitan ng ating Department of Foreign Affairs Secretary na tayo ay masama, mabuto ng mga nasyon doon po sa tinatawag na United Nations Security Council. Dahil prestihuso yan na mga kababayan na konseho na dyan, ang binubuto dyan ay nagsiserve ng 2 years. At kasama dyan ang permanent members ng United Nations na Russia, China, United States, United Kingdom, at saka yung France. So, at 10 ang kinukuha dyan, at yan ay ginagawa nila na para bang kinakalat nila sa lahat, sa buong mundo. At saka sa Asia, Pacific region, mayroong bakante na 2 na upuan. At ang nag-bid tayo na tayo ay gusto natin na tayo ay mapasama sa United Nations Security Council. Ngayon, sa kasamaang palad, natalo tayo ng Kyrgyzstan. Pero alam mo, hindi lang yan. Anong dahilan? Maraming haka-haka kung bakit hindi tayo nasama o bakit hindi tayo ibinuto. Natalo tayo sa butuan eh. Hindi tayo binuto sa General Assembly. Maraming haka-haka. At sinasabi nila na maaari daw na dahil sa perception na corrupt tayong mga Pilipino ngayon, matindi ang corruption sa Pilipinas. Yun ang sinasabi nila. Ang isa ng mga haka-haka na sinasabi na baka daw ay tayo ay magulo, may political instability dahil tinitingnan nila yung nangyayari ngayon dyan sa Senado. At yan ay isang benchmark na maaring may political instability sa Pilipinas. So, yun ay mga kasama po sa mga alam mo, wala namang factual basis, pero maaring yun daw ang dahilan. At isa pa, yung perception nila na bumagsak daw ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naging -15 sa mga survey na ginawa kamakailan. So, yan ay wala namang factual basis na yun ang dahilan. At ang isa po sa dahilan talaga na sinasabi ng ibang mga analyst na magagaling sa geopolitics, na tayo daw ay subservient sa kagustuhan ng Amerika. Tayo'y sunod-sunuran, ang ating gobyerno ay sunod-sunuran sa mga Amerikano. Pagdikta ng Amerika na tumuwad ka, tumutuwad tayo. Pagdikta ng Amerika na tumalon ka, tinatanong pa natin kung gaano kataas ang talon na gagawin natin. So yun po lahat po yan ay perspektibo, pagtingin sa atin ng ibang bansa na wala tayo ng diplomatic independence. Kaya ayaw nila na tayo ay mapaloob sa United Nations Security Council. Kasi kung naandun tayo, maaring sunod-sunuran lang tayo. Ito perspective nila at sinasabi ito ng mga geopolitical science analyst na sunod-sunuran tayo pag nilitahan tayo ng Amerika. Kasi yun ang tingin nila sa atin na tayo ay isang vassal state. Alam niyo yung vassal state, mga kababayan, na nakadepende tayo sa Estados Unidos. Yun ang sinasabi nila. So, maaaring hindi natin alam kung anong tunay na dahilan, pero the real
reason we will never know. But the fact is that we lost the post to Kyrgyzstan after the Central Asian country mustered over 120 needed votes to gain a seat in the United Nations Security Council. Kyrgyzstan secured 142 votes as against 49 lang ang nakuha natin. 49 na nasyon lang ang nagtitiwala sa atin. At 142 votes ang napunta doon sa Kyrgyzstan. So ito ay masasabi natin na ito ay alam nyo ay pagkatalo. Wala naman tayong magagawa kundi tanggapin na lang itong pagkatalo na ito dahil ito po ay desisyon ng lahat ng nasyon doon po sa United Nations, ano. At huwag naman tayo malungkot kasi mayroon namang 49 na approve pa naman sa atin, as against 142. So pero alam nyo, hindi natin malalaman ang anong dahilan. Pero yung nabanggit ko kanina na maaring ang ating pagtingin ng maraming bansa sa atin sa ngayon na tayo ay isang vassal state ng United States of America ay hindi ho maganda para sa ating imahe, sa ating image sa international, ano. Ibig sabihin walang nagtitiwala sa atin, Ang nakaupo ngayon, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago, ay itong maliliit na bansa ito. Kung ihahambing po sa Pilipinas, no? Zimbabwe, at maliliit na bansa ito. Na-elect ang Trinidad and Tobago, ang Austria, Portugal, and Zimbabwe, at kasama ang Kyrgyzstan dito. So yan ay alam nyo, maliliit na bansa pero sila ay na-elect sa United Nations Security Council. So yan ay hindi natin pwedeng sabihin kung anong talagang ang tagalagang tunay na dahilan. Pero yun ang maraming nagsasabi na mga analyst, mga geopolitical analyst na itong pagtingin sa atin sa ngayon na tayo'y vassal state ng United States of America at wala ho tayong diplomatic independence, ano. So ang nakaupo ngayon sa non-permanent members ng Security Council, Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia, and Liberia. At alam nyo, ang liliit na bansa nito, Bahrain, Congo, Latvia, and Liberia. Latvia, napakaliit na bansa nito. Pero nanalo sila. Sila'y nakaupo, no? At sinabi ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babes Romualdez, earlier said that upset in the United Nations Security Council is very important for the Philippines because of the challenges that we are facing in the West Philippine Sea. Itong sinasabi niya na even if it's a temporary seat, meaning it's not a permanent seat, it still makes an impact for us precisely because of the conflicts or rather the challenges that we face. Romualdez said on the sidelines of the 70th session of the Commission on the Status of Women in March. At ito po, alam nyo, hindi natin alam kung malalaman kung ano talagang tunay dahilan, pero ito ay alam nyo, ito ay dagok sa atin na tayo ay we're trying to be nagbid tayo to be a member of the United Nations Security Council, pero natalo tayo ng Kyrgyzstan, ano. So yun ang mga dahilan maaring mga dahilan na kung bakit hindi tayo ibinoto ng
maraming bansa, 142 na bansa ang hindi bumoto sa atin at 49 lang ang sumang-ayon sa atin, ano. So maaring ang kanilang mga tingin, yun ang sinasabi ko at sinasabi ng binabase ko sa mga sinasabi ng mga geopolitical analyst na maaring yung dahilan na tayo ay subservient sa mga Amerikano. Tayo ay wala tayo ng independent foreign policy, kundi naka-align ng ating foreign policy sa Amerika. Yun po, sana wag naman na ang pagtingin sa atin napakababa sa ngayon, ano. Mayroon tayo problema sa politika, may political instability sa Pilipinas, mayroong sigalot na nangyayari dyan sa Senado, at ang ating presidente, bumagsak ang trust rating to minus 15%. Ano. So maaring ang tingin siguro ng mga ibang bansa sa atin, mayroong malaking problema ang Pilipinas. So hindi natin pwede ngayon pagkatiwalaan yan na yan ay magiging independent-minded din pag ay nakaupo sa United Nations Security Council. Ano. Pero alam man ninyo yung United Nations Security Council, kahit na 15 ang members dyan, mga kababayan, pero yung 5 dyan, yung China, Russia, United States of America, yung France at saka yung United Kingdom of Great Britain, mayroon silang tinatawag na veto. Kahit na anong mapagkasunduan yan, pag ang isa sa 5 na yan ay ayaw doon sa napagkasunduan, hindi pa rin mai-implement yung kung ano man ang resolusyon na ginawa po ng United Nations Security Council. Hindi pa rin ho, kasi mayroon silang veto power. So balikan ko lang at yun po ang kalagayan natin sa ngayon sa Pilipinas. Sa international, talo tayo. Hindi ito basketball. This is sa mga bansa ito. Nagbutuhan ang mga bansa. Natalo tayo, 142 as against 49 ang score. At nadismaya ang ating nakita ko sa video, nadismaya ang ating Foreign Affairs Secretary. Parang si Mrs. Lazaro at ang pangalan noon. At mukhang nadismaya siya dahil hindi kinatigan ng maraming bansa ang ating gusto na maging member ng United Nations Security Council. So ngayon, balikan lang natin sandali itong at may nagpadala sa akin itong si Senator Escudero, na nabanggit ko kanina na nagkaroon ng pagbabago ng puso, na change of heart siya. Lumipat siya doon sa pangkat nila Batalyan. So ito pala, dito ko naunawaan, at ito po ay Senate Francis Escudero, Senator, is currently facing multiple legal and administrative probes, including plunder, graft, and indirect bribery investigations linked to multi-billion peso flood control projects. He was issued a precautionary hold departure order by the Sandigan Bayan to prevent him from traveling abroad, as he is also under investigation by the Commission on Elections regarding alleged prohibited campaign donations. So itong allegations na nabanggit ko kanina, yung sa DPWH na yung kay Maynard Ngoya, yung kanyang kaibigan, at dinideny naman ni Senator Escudero. Dito naman sa Comelec campaign donations probe ay itong campaign donation received by the Escudero during the 2022 national elections. So, ang legal issue dito,
whether the donation was illegally sourced from a company executing government contracts. So yan ay hindi natin alam kung anong patutunguhan ng mga investigasyon na yan. At mayroon pa pala silang kaso na sa Sorsogon naman na nung financial irregularities, criminal and administrative complaints against Escudero and other Sorsogon provincial officials. So ito ay nakafile ata sa Office of the Ombudsman at ang kaso ay technical malversation. So ito yung sinasabi dito sa itong binabasa ko na information. At ito naman ay alam niyo, sinasabi naman ni Senator Escudero na dinideny niya yung mga akusasyon. At of course, tama naman na ang isang tao na inaakusahan, he has also the right to protect himself. He has also the right to due process. At hindi naman siya, he is always presumed innocent unless proven guilty. Yun ang sinasabi ko madalas. Kasi wag ho tayo maging judgmental, hindi ho tayo husgado. Yung mga investigasyon na katulad yan, dadaan pa yan sa mahabang proseso. Dadaan pa yan sa pag-iimbestiga na katulad yan, kung ano man ang kahinatnan nitong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Yan po ay hindi naman kaagad makakasuhan yung mga taong napangalanan doon. Kundi iipon pa sila ng ebidensya. Pag-ipon ng ebidensya, ito'y first-hand knowledge ng nag-deliver. Yun po ang isa sa mahalaga diyan na magkakaroon ng probable cause. Nakatulad ng nangyari din sa dating Pangulong Joseph Estrada, na yung nag-deliver ng pera sa kanya na nakalagay daw sa karton ng sigarilyo, yan ay first-hand knowledge yun. So ngayon, anong mangyayari dyan? Iimbestigahan pa uli yan. At titingnan talaga kung may probable cause. Ngayon, pag may probable cause, isasampa nila yan sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan maglilitis ngayon, maglalabasan ngayon yan ang ebidensya. At hindi naman basta-basta nakakonvict ang tao kung hindi talaga yung madalas sinasabi nila sa nababasa natin na sinasabi ng husgado, beyond reasonable doubt, na ang tao guilty beyond reasonable doubt. So nakukuha lang yan yung guilty beyond reasonable doubt sa pamamagitan ng paglilitis at presentation of evidence, mga kababayan. So yun ang proseso. Pero unless na ang tao makonvict, he is innocent. Wag ho tayo maging judgmental kasi hindi naman maganda na pagka napangalanan doon, tatawagin na natin kaagad na magnanakaw. So sa atin lang yun. So ang ating impresyon ay ganyan, di okay, wala tayong problema doon. Pero sa totoo lang, sa facts na sinasabi, pag napangalanan ka doon sa Blue Ribbon Committee, hindi ko ibig sabihin na magnanakaw yung tao doon. Kasi allegations pa lang yan. Wala pa akong paglilitis. Pero kung sila po ay mahatulan ng korte, ayun, pwede nyo nang tawagin sila ngayon na magnanakaw. Kasi convicted. Pag convicted na ang tao ay pag convicted na saka lang ngayon pwedeng tawagin na sila po ay kriminal o kawatan pag na-convict. Pero habang hindi pa ho, ay wag ho natin silang tawagin na mga kriminal o kawatan dahil they are presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Ito po ang inyong likod, Jay Cortez, sa programang
The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS DWD 1098 kHz sa ating mga telepitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinik.